Hello, hello bangga! Same, same. Pero, iba. Ibang iba. Parang ang puti ko ngayon Anyari. Super duper puti ko ngayon, friend. But anyways, ganun talaga. Ibig sabihin na laban ng mabuti yung yung puti kong damit. Labada pa more. Oo. Ngayong araw na to is National Lazy Day, di ba? Pero eto ka, nagtatrabaho, hindi lang sa alam mo yun, hindi lang sa work mo, kundi pati sa loob ng bahay, trabaho pa din. Oo, kaya naman, huwag ka muna sigurong maglabang ngayon, maghugas ng pinggan, kasi deserve mo ang mag-relax, magpaspa, mag-cellphone, manood ng mga kung anik-anik na mga funny videos, ganyan, at syempre makinig sa akin. Total lazy day naman, di ba? So, pahinga ka muna. O maraming mag-i-excuse niyan ngayon kasi lazy day naman ngayon, excuse naman yun, okay lang yan, di ba? Pero kung nasa loob ka ng opisina ngayon, mag-ingat-ingat ka kasi alam mo na, all eyes are on you. Walang lazy day kasi bayad ka te. Ganun. O yan. Anyways, kung nakaidlip ka na, go na ulit tayo. Oras natin, 1:31 in the afternoon. Hello po sa lahat ng mga nasa biyahe sa oras na ito at ganoon din po sa lahat ng mga nasa bahay. Hello po sa inyong lahat at lahat ng mga mag-isa. Mag-isa. Bakit mag-isa? Anong meron? Naku, Ajis pa naman ngayon. Di ba yung iba, sweldo ngayon? 10.25, di ba? Palakpakan natin yarn. Ibig sabihin, may datong ka ngayon. May karapatan ka na maging lazy, ganun ba? Wala pa rin kasi marami kang bills at marami kang dapat bayaran. Kaya alam mo na, planuhin mo mabuti ang paghawak at paghandle ng ng budget, ng pera mo, ganun. Wag lang puro labas. Labas ng labas, walang papasok. Ano na? Anyways, eto na nga mga pangga. Magkakasama na naman po tayo ngayon. Siyempre, pero reminder na naman, happy Thursday po sa inyong lahat para sa mga tea lovers out there. Lalo na sa mga nagtsatsa sa mga oras na ito kasi kadalasan ganun, diba? Lalo na sa mga tito and tita, aminin natin. After mabusog, after kumain, magtsatsa kasi pampatunaw daw yon. So, eto na nga para sa inyo to. Meron po tayong MX3 tea with pandan. Mabango kasi yun, diba? Tito Cora, tawa ka dyan. Sabi ko naman pandan Alam niyo po ba na ang MX3 tea ay gawa sa dahon ng mangustin na hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet po ng MX3 tea ay good for 1 liter of water, either hot or cold. At pwede rin pong dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For any inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan! Yes, yo! So, eto na nga mga pangga. Kasama ng paghingal ko, ay kasama din ng live natin ngayon. Kaya kung gusto mo ako makita with a very white long sleeves polo, na white naman talaga na akala mo walang mancha, di ba? Ayan, punta na po kayo sa live natin. Sa Facebook, hanapin mo lang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. DJ Space K-A-R-A. At syempre, wag na natin patagalin pa kasi it's another story na naman ang ating matutunghayan ngayong araw na ito. Dito lang yan, syempre sa Sincerely, Kara. Sabi nila sa buhay, minsan daw mahirap mumili. Lalo na kung ang involved isang family member at yung taong mahal mo. Mahihirapan ka daw talaga ng husto kasi pareho mo silang mahal Yung isa, mahal mo dahil kadugo mo.
At yung isa naman, mahal mo dahil sinisigaw ng puso mo. Pero paano nga kaya kung dumating sa time na kailangan mo talagang mamili? Ano nga ba ang pipiliin mo? Ito ang story ni Sheila. Meron siyang boyfriend na si Jerome. Sabi niya, ang saya-saya daw niya sa piling ng kanyang boyfriend. At dahil siya ay NBSB, kaya naman parang ngayon extreme ang pagmamahal na binibigay niya sa boyfriend niya dahil ngayon niya lang naranasan na maging happy talaga. Kaya naman ang akala niya, eto na yon. Dahil naranasan kong maging masaya sa piling ng boyfriend ko. But one day, pinakilala niya ang boyfriend niya sa kapatid niya. At nung time na pinakilala niya sa kapatid niya, nakita niyang nag-iba ang timpla ng mukha ng kapatid niya at ng boyfriend niya rin, na para bang nagkagulatan. At nanginginig din daw sa takot yung kapatid niya. Ilang araw ang lumipas na nag-aaya si Sheila kay Jerome pero hindi na pumapayag si Jerome na sumama sa bahay nila. Kaya nagdududa na siya. Until dumating yung araw na natuklasan niya na kaya pala ganun at kaya pala takot na takot ang kapatid niya sa boyfriend niya is because ni-rape ng kapatid niya, ng boyfriend niya ang kapatid niya. Kaya naman ngayon, di niya alam kung ano ba ang dapat gawin, dapat bang mamili. Nangangapa siya ngayon. So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Sheila, 25 years old. Ako po ay isang breadwinner sa pamilya. Ako po yung nakababatang kapatid na babae na kami na lang po yung magkasama sa buhay. Kasalukuyan po akong isang manager sa isang company ng mga sasakyan. At dito ko po nakilala si Jerome na isa rin ko po siyang coworker na isa rin po siya nagbebenta ng mga sasakyan. Mabait at maalalahanin po si Jerome, lalo na sa kanyang mga kasamahan, kung kaya't isa ako sa naging malapit kay Jerome. At hindi rin nagtagal ay nagkaroon po ng something sa aming dalawa, hanggang sa naging usap-usapan po kami sa trabaho namin. Ngunit sa kabila po nito at saka dun sa agwat ng mga edad po namin, kasi po si Jerome po ay 30 years old na, pero mahal ko na po siya. Hanggang sa niligawan niya pa rin po ako at hindi rin po nagtagal, sinagot ko na rin po siya. Ngayon po DJ Kara, 5 buwan na po kaming magkasintahan ni Jerome at sobrang saya ko po kasi unang boyfriend ko po si Jerome . NBSB po kasi ako DJ Kara, kaya naman sobrang mahal ko po siya. Ang buong akala ko po ay magiging masaya po yung love life ko ngayon kay Jerome. Isang araw po kasi, naisipan ko na ipakilala si Jerome sa kapatid ko. Pero buong pagtataka ko po sa naging reaksyon ng kapatid ko. Kasi imbes na matuwa siya, nakita ko na parang nanginginig siya sa takot. At gayon din naman po si Jerome na parang nakikita ko din na parang nagulat po siya nung nakita yung kapatid ko. Ilang araw po yung nakalipas. Madalas na pong humindi si Jerome sa tuwing niyayaya ko ito sa bahay namin. At madalas na rin nakakulong ang kapatid ko sa kanyang kwarto. Naisipan ko po na kausapin ito. At dito ko na nga po napag-alaman na ang jowa ko pala ay isang rapist. Masakit po malaman na gano'n na lang po ang paglalarawan ko sa kanya. Pero mas masakit pa rin po na ang mahal ko ang sumira sa buhay ng kapatid ko. Napag-alaman ko po kasi si Jerome ay kapatid ng kaibigan ng kapatid ko.
Minsan po kasi nandun ang kapatid ko sa kanila kapag may mga schoolworks, pero hindi ko na inaasahan na ganun na lang ang mangyayari sa kapatid ko. Ang isang mabait na nakilala kong Jerome ay nagawang gahasain yung kapatid ko. Hindi ko na po alam ang gagawin ko sa mga nalaman ko, DJ Kara. Kung ipagpapatuloy ko pa rin ba ang pagmamahalan namin ni Jerome o tuluyan ng hiwalayan siya sa kabila ng mahal ko na po siya ng sobra. Grabe yung kwento natin ngayon, ha? Challenging to, tsaka medyo mabigat kasi I know, marami sa atin ang hindi nagsasalita pero nakaka-experience ng ganitong klaseng sitwasyon na hindi na lang sasabihin na may nangyaring hindi maganda sa kanila. At kung minsan nga nasa loob ng tahanan, kaibigan, mga taong malalapit lang din sa kanila. At marami yan natatakot magsalita regarding this matter. But anyways, basahin muna natin ang mga comments dito sa ating Facebook Live kung ano ang masasabi nila sa kwento ni Cheryl na may boyfriend na rapist at ngayon niya lang nalaman na rapist pala yung boyfriend niya at ang mas malala, yung kapatid pala niya yung na-rape. Piliin mo yung kapatid mo, hiwalayan mo na yung Jerome na yan, ipakulong nyo yan, sabi ni Rovicel. Wala nang ibang dapat gawin kundi dispatchahin siya at kasuhan. Isang malaking X na siya, sabi ni Atasha. Seriously, hindi mo alam ang gagawin mo? Rape ang usapan, girl, sabi ni Peter Smeng. Wake up daw, Sheila. Sa akin, hindi na po pinag-iisipan yan. Hindi mo kailangan mamili dahil kapatid mo ang involved dito. Ikaw, damdamin lang na later on, pwede mo ulit maramdaman sa iba. I agree dito sabi ni Elena. Pwede mo ulit maramdaman sa iba. Tama nga naman. Sabi dito, naku, wag mo nang ituloy hanggat nakikita ng kapatid mo ang jowa mo. Walang katahimikan ang pamilya nyo, sabi ni Ate Marilu. Hay, OMG ang lala. Grabe yung twist. Pero at the same time, ang sakit na malaman na ganun pala ang tinatago ng boyfriend mo. I-let go nyo na po si Jerome. Grabe ang ginawa sa kapatid mo, ate, sabi ni Rachel. Sana, kaya nga i-let go ni Sheila. Kapatid mo pa rin ang piliin mo. Oo, NBSB ka unang boyfriend mo, pero pangit agad ang naranasan mo. Pero ang lalaki, napapalitan. Ang kapatid ay hindi. Minsan, may makikilala ka pang mas better sa kanya. May plan si God for you at sa kapatid mo. Pangit naman na nangyari, na naman nanatili ka pa rin. Ano to? Pangit man ang nangyari, manatili ka pa rin para sa kapatid mo. Sabi naman ni Roars. Yan. So, walang ibang dapat piliin kundi ang sister mo kasi kapatid mo yan Aba, kung ako ikaw, hihiwalayan ko siya. Ipapakulong ko pa siya. Biruin mo, kapatid mo ang ni-rape. Hay nako, pwede namang humanap ng iba, sabi ni Ate Alicia. Kung sa akin yan, hiniwalayan ko na agad ang boyfriend ko. Siyempre kapatid yung pipiliin ko. Matik na dapat yan na mas matimbang ang dugo, sabi ni Joy. Give up the relationship. Hindi pala mapagkakatiwalaan ang boyfriend mo. It's a traumatic experience sa kapatid mo. Ang boyfriend mo na yan habang buhay, sabi ni Ate Nola. Being in love is a precious thing, but raping your sister, ipakulong mo siya para hindi na gawin sa iba or baka meron pa siyang ibang na-rape, sabi ni Ate Arlene. Basa naman tayo ng comments ito sa ating isang Facebook Live. Hanapin nyo lang po, DJ Kara. That's DJ space K-A-R-A. Ayan. Sabi pa dito, hi DJ Kara, sobrang maling-mali po. Napatawarin pa rin ang isang taong rapist lalo na kung kapatid mo pa ang involved. Tama na traumatic experience talaga yan sa kapatid mo. At willing ka ba na tanggapin na lang ang lahat despite of everything? Sabi ni Joanna. Ay nako, alam nyo,
pagdating talaga sa pag-ibig, sobrang hirap magdesisyon. Kasi kaya nating ipagpalit ang lahat eh. Kaya nating piliin ang pagmamahal over anybody else in the world. Kung ganun kang klase magmahal. Pero dapat kasi, pag nagmamahal tayo, gamitin din natin ang isip. Hindi puro pakiramdam. Tandaan nyo, ang puso ay tuso. Kaya tayo may isip, may utak, para mag-guide siya. Para makapagdesisyon ng tama at mali. Ng pwede at hindi pwede. Itong sitwasyon na to, hindi na dapat pinag-iisipan to kasi alam mo na ang pangre-rape ay hindi maganda, ay mali. Lalo pa na ginawa sa kapatid mo. How would you feel kung baliktarin natin ang sitwasyon? Kung ikaw yung na-rape tapos nakita mo yung boyfriend ng kapatid mo na malayang nakakapunta sa bahay nyo, happy-happy, baka hindi mo kayanin. Lagi mong isipin kung ano ang mararamdaman ng kapatid mo kasi kadugo mo yan. Hindi yan napapalitan. Pero ang boyfriend, kaya tayo may tinatawag na boyfriend and girlfriend, kasi parang audition yan sa buhay natin. Pipiliin mo at kikilalanin mo kung sino ang pwede mong mapangasawa. Kung sino ang magsistay sa buhay mo forever. Ngayon, kung may red flag at matinding red flag na, kagaya niyan, ng boyfriend mo na rapist pala yung boyfriend mo at nirape yung kapatid mo, bakit mo hahayaang magstay sa buhay mo? Would you marry someone like that? Would you marry a man na alam mong may ginawang masama sa kapatid mo? Paano mo itatawid yun? Kasi doon ang punta nun pag nakikipagjowa tayo, yun ang outlook natin sa buhay. Na magsistay siya forever. Gagawa tayo ng pamilya with him. So nai-imagine mo ba na gagawa ka ng pamilya sa kanya habang andyan yung kapatid mo, nade-depress, nalulungkot, nasasaktan, habang kayo happy family? Naiisip mo ba talaga yon? Naiisip mong happiness mo, pero paano ang kapatid mo? Kung mahal mo ang kapatid mo, magsakripisyo ka. Because love is sacrifice. Yan ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Kasi kung sarili mo lang iniisip mo, pwede mo naman talagang patulan yan kaligayahan ko to Pero maaati mo ba? Maaati mo ba na nasasaktan at umiiyak gabi-gabi yung kapatid mo? Na walang hustisya? And tell your boyfriend na alam mong lahat. Kailangan niyang malaman na alam mo. Saan ka ba natatakot? Sa pag-ibig? Alam mo, Sheila, ang daming tao sa mundo, ang daming lalaki sa mundo. Pwede kang mamili. Huwag mong isipin na yan ang ending. Lalo na kung hindi naman talaga para sa'yo. Dahil hindi tama. Napiliin mo ang boyfriend mong nang rape sa kapatid mo. And from the point of view ng abuser, ng boyfriend mo, easy access siya Ganun na lang ba kadali yun? Easy access siya sa buhay niyong dalawang magkapatid kasi anytime pwede siyang pumunta sa inyo. Pwede kayong magsama, kasi magjowa kayo, pwede kayong ikasal. Ganun na lang ba kadali yun? Parang binigyan mo siya ng freedom. 'Di ba? Sinusuportahan mo siya sa mali. And besides, for sure, darating ang time na nawala na yung trust mo sa kanya, 'di ba? Kasi nawindang ka sa katotohanan. Ang isang relasyon na may trust issues ay mahirap magtagal or hindi magtatagal. Lagi niyong mabibring up yan sa isa't isa, lagi mong maaalala,
Lagi mong masusumbatan, lagi ding maaalala ng kapatid mo at yan pa ang magiging cause ng gulo nyo sa pamilya. Kaya sana, makapag-isip-isip ka ng tama, huwag puro puso. Diba? Minsan sa buhay may mga kailangan tayong i-give up kasi yun ang tama, yun ang nararapat. At marirealize mo na kapag ginawa mo yung tama. When you look back, buti na lang pala, I did the right thing. As of now, hindi mo siya makikita. Diba? Kung hirap ka naman na hiwalayan yung boyfriend mo, lumayo kayo ng kapatid mo. Tulungan mo din siyang makaget over. Kasi ikaw ang kapatid niya, wala siyang ibang pwedeng sandalan. Huwag mong hayaan na pagsisihan mo. Yun ang ngayyaring yan. Pagsisihan mo na hindi mo pinaglaban ng karapatan o hostisya para sa kapatid mo. Dahil mas pinili mo ang sarili mong kaligayahan. Kahit mali. Alam mo, the right path and easy path are usually two different things. And when it's time to choose, always choose the right path over easy. Sometimes, the right path is not the easiest one. Pero ginawa mo ang tama. Sincerely,